So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. At ilalagay natin to sa playlist. So ito, thank you po so much sa papanood, sa pag-like, sa panood sa ating part 21. Part 2 kasi ano ng ibon eh. Sinabihan ko muna. Tahimik. So yun po talaga, kailangan talaga pupasok ka sa SCX. Nakahanda ka ng pera, nakaplano ka, nakita mo yung tamang tao at naka-ready ka talaga. Dapat ready ka sa gagawin mo. Tahimik no. Yun talaga na kailangan mo mag-isip, kailangan mo malawak ang pag-iisip, kailangan mo intindihin yung sinasabi mo, yung kausap mo. Importante kasi na hindi siya pala bisyo. Kasi ang importante dito is huwag kang magpapagalaw na hindi ka kasal, kasi yung kasal yung ang protection ng babae. Protection mo yun na hindi ka iiwanan at hindi ka lulukuhin sa lalaki, at i-provide ka at alagaan ka, hindi ka sasaktan. Okay, yun ang reason ng marriage. Na kung nagde-date pa kayo na ni-rape ka, ni-sex ka na hindi ka kasal, hindi yun respeto. Okay, hindi yun respect. It's not a respect. Okay, so kailangan talaga na magpakasal ka, magpaalam mo na sa magulang, alam mo na yung business o trabaho mo, na may pag-iipunan na kayo, dandahan na, start with small, bit by bit, piraso by piraso. Kahit isang bato, isang pulang, hulug-hulugan mo yan araw-araw. At tapos ng 5 taon, dadami na yan. Ganun din ang concept ng love life. Okay, na hindi dapat pwede na wala lang kayong plano. Kailangan talagang may goal yan at vision. Ano talaga ang gusto mong mangyari sa buhay. Tinitignan ko yung ibon, tahimik na siya. Ayun, nalo ko lang, parang pinakot ko lang, pero hindi naman sila sinasaktan. Yun ba, disiplina ba? O, tahimik na, di ba? Ibon lang, sumunod nga eh. Yun lang talaga. Dito mayroon tayong mga books dito is yun, paro dito ko naturo yan eh. Yan, para magturo ng bata, hindi basta nakalabas lang ang bata, is ganun lang. Yan, dito is building character as a family. Yan, paano magkaroon ng pamilya. Yan, success, ang tawag ito, achieving true success, how to build character as a family. Yan, yung mga tamang pag-uugali na maingat, alerto, maghahanda, preparation. Yun talagang kailangan sa buhay, na maging handa. Kahit mga animals ba, yung mga hayop na nagpe-prepare yung mga ugali nila. Example lang, maghanap tayo dito ng example. Mga family to na buo at masayang pamilya. Truthfulness, sa sinungaling, yung ito maganda to na book. Self-control, paano makakontrol versus self-indulge. Yan, makapigil sa sarili, sensitivity, yung sensitibo ka, at punctuality versus tardiness, yung masipag, resourcefulness, security. Responsibility is knowing and doing what is expected of me. So trust, profit, dito may sulat dito, agila. So yun talaga, importante talaga na hindi lang yung bata alam niya yung gagawin, yung responsibility. Kahit ibon nga eh, maturuan nga eh, aso ganun. So lahat ng tao is marunong ka magturo or to teach them. Ay, nanda ko to kung magmakulit to sila, i-ano ko doon, pero hindi ko naman sila sasaktan. O alam nila na pag sinabi kong tahimik, tahimik yan, susunod yan. O hindi naman natin sila sasaktan. Yun lang din, paano ba magturo ng bata, how to train them, discipline them. O iba yung episode na pagpalaki ka ng bata, pagbuntis, iba yung paggawa nyo, pagbuntis, paglabas niya, pagpalaki mo. Iba din yung episode na lumaki siya. Iba din yung nag-school na siya at pag-asawa, o ganun lang ang cycle. So be prepared, be handa. Oo, kasi piliin mo para mangyari yung maganda, buo at masayang pamilya. Siguraduhin mo yung lalaki is spiritual, biblical. Alam mo yung identity mo. Alam mo yung gagawin mo, paano mo piliin ang tamang tao, paano ka rin magka-attract din sila sa iyo.
yun ang mission at goal mo. O kahit sinong lalaki o babae. Oo, sa spiritual life and random topics in life. Pag maingay yan, alam ko na yung gagawin. May stick na ako dito eh. O yan, inaganon lang. O yan, tahimik na. Alam nilang ano, gusto kong tahimik. O, di ba? Hindi ko naman sila sinasaktan. O, yun lang po guys ha. Okay, maingay kasi nagbo-vlog tayo eh. Ganun din ang bata, makulit din. Sinabihan ko ng ilang beses, pak, tinakot ko, di tahimik, di ba? Ibon lang yan. Pero hindi ko naman sila sasaktan. Okay, gusto ko lang na tahimik sila. Yan lang po guys, ang importante po talaga sa buhay is paano ka mag-training at magturo ng bata. Hindi ka dapat excited na lalabas agad yan. Tanti is paano ka kukuha, mas maganda breastfeeding ang babae. Tapos yung lalaki is hindi na siya magbabarkada at may tamang source of income. O sa sex talaga. O wag mo nang isipin yung unang gawain. Isipin mo anong ending at paano mo tapusin ang pinasukan mong sitwasyon. Okay, sa akin, naisip ko yung kabataan ko, nag-iisip talaga itong iniisip ko ngayon, itong mga iniisip ko nung kabataan, dapat hindi dapat mag-skandal ng maaga, hindi dapat pala bisyo. Yun ang nahanap ko yung mga kriteria. Ang mga madalas na problema talaga, pala bisyo, hindi mahilig sa Bible, immature, walang pera, at yung mga tamang pag-uugali o pag-aada. Huwag ka titingin sa itsura kasi maraming nadaya dyan dahil sa gwapo at kagandahan ng babae at lalaki. O anuin mo ba yung maganda kung tamad naman? Hindi iba yung isip, di ba? Puro lang party doon, gala-gala. Oo. Hindi sex lang hinanap kasi try and error lang. Hindi handa magpamilya. So hindi naman ako perfectionist. Hinanap lang natin ang tama, finding the right procedure and the right way. So kapag mali ang ginagawa mo, mali talagang anihin mo. Baka yung lalaki na yun, adik-adik pala yun, bisyo pala yun. Siyempre nakita ko yung hindi talaga religious, hindi nagsisimba, yung talagang masasamang ugali, mananakit ng lalaki, babae, mangloko doon, magnakaw, yun talaga mga walang ugali or tamang ugali ba, tamang tamang asal. O mga taong hindi alam yung sarili, wala silang alam-alam o hindi nag-aaral. Yung mga taong tamad lang din, gusto lang nilang shortcut. Kung makita mong gano'n, nagbibisyo-bisyo, ang una kong stop talaga, piliin na, o hindi talaga magbibisyo. Kapag hindi niya matigil ang bisyo, alam mo na, hindi niya matigil o makontrol ang sarili niya. Yun. Yung pahilig sa barkada, pala barkada masyado. Mas close pa yung barkada niya kaysa asawa niya. Yun, pasama yun, di maganda yun. Yung hindi marunong magturo ng bata, puro sigawan lang. O di, tapos walang pera. Kung may pera, tama-tama lang. O di ba? So, ang mga ganun na mga tao, low standard yun, mababang tao yun. Sa akin, ganun ako na tao dati, inaangat ko yung sarili ko na level up ba. Hindi ko dapat ganito na pagkatao, ganitong standard ko, ganito ako. Hindi ako magsisinungaling, hindi ako magnanakaw, hindi rin ako magpaloko. Hindi ko tinitignan dati, puro lang kagwapuhan, kagandahan. Okay naman yung mamangha ka naman sa maganda at gwapo, sexy, sino namang hindi doon. Pero hindi lang doon ang babasihan ko. Babasihan ko rin na masipag siya, matalino, at biblical at spiritual, at may takot kang God Yahweh sa Bible. Oo, yung biblical na isip ba. Kasi ano naman ba yung maganda kung nagiinom man siya doon, nagsisigarilyo, nagbabarkada. Hate ko yung ganun. Ayaw kong ganun na hindi magkatrabaho, patamaran lang. Gusto doon may mga maraming reason, nagala-gala lang doon kahit may pamilya o kahit may anak na. Ayaw ko ng ganun na mga party people na hindi nag-aaral sa Bible, hindi seryoso sa iniisip niya, sa sinasabi niya, hindi siya seryoso. Ang hinanap natin is serious na tao na kung gustong magpasok ng maganda at masayang buhay, magseryoso ka sa trabaho mo, being as a parent.
May iba kasi na sex lang din, hindi sila handa magpamilya. Parang isip or ugaling binata pa rin. Oo, hindi sila handa. O walang pera or saan kukuha na pagkakitaan. Kung meron naman, kunti-kunti lang, kunting tiis lang. Pasensya. Yun lang din na ang tao, kung hindi tayo marunong maghanda, pupunta talaga tayo sa maraming problema. Nag-iingat din ako sa basura kasi minsan dadaan mag-collection ng basura kada Biyernes or Sabado dito sa lugar namin. Yun lang din na why we are studying at nag-aaral sa buhay, nagtatrabaho to make our life improve. Maghanda ba sa mga worst case scenario na kung sex lang iniisip mo, kung scandal lang, ang scandal parang sa akin, ang scandal is reward yun sa ginagawa mo, na mabait ka, masipag, napili mo yung tamang tao at rewarded ka rin at magpakasal ka rin para may basbas at blessing kang God Yahweh, diba, sa magulang mo. Hindi siya puro laro-laro lang as a game. Oo, kung hindi mo talaga maka-afford ng magkaasawa, masturbate ka na lang, magsarili ka na lang. Oo, hindi naman wala naman namatay sa being single lang. Mas marami namatay na maaga, nagka-problema, nagkasakit sa pumili sa maling tao. Anong klaseng maling tao? Maraming ganito, maraming bisyo. Alak siguro hindi makontrol nila yon. At tamad, gusto nila shortcut, hindi nag-aaral sa Bible, hindi spiritual, walang tamang asal, or hindi naturuan sa magulang ng tamang pag-uugali. O, pag yun ang sinasama mo, din pogi lang siya, ang mukha, papangit yan, kahit pogi yan. O, hindi ako, extra ko is kalusugan at lutuloy at kahit anong topic, spiritual. So, mas sina-upgrade, i-improve ko yung sarili ko para pagdating ng panahon, o for this time, or from coming times, is magustuhan talaga ako kahit sino. O, ma-attract talaga sila sa akin. Ako lang ang mamimili. Oh, yabang no? Parang pogi no? Oo, kasi iniisip ng mga babae, yung lalaking tapat at totoo, yung hinahanap nila, pati rin sa babae. Yung totoong lalaki at babae, yung may takot ng God Yahweh, di ba? Yung may tawag nito, may integrity ba? Kahit walang nakakita sa kanya, nagsastand siya sa belief niya. Hindi siya magluloko doon na maghanap ng ibang babae, lalaki, yung talagang tapat ba? Loyal. Oo. Hindi royal ha, loyal. Sa akin sarili, yun ang mga ine-evaluate ko kung anong klaseng tao yung hahanapin mo. Oo. Hindi basta lalaki lang o basta babae lang. O hindi lang basta maganda. Oo. Talagang may standard. Kasi bakit ako naghihingi ng ganun ng mga tao o bagay? Kasi ganun din ako. Okay? Hindi pala bisyo. Hindi talaga ako mag-iinom ng alak or sigarilyo or drugs or nagkakape or nagyuyusi. Wala talaga ako doon. Sa isang libro mamaya, isa-search ko mamaya na ang kape is okay lang, moderation, isang baso. Ang soft drinks, pretty bad sa mga buntis. O yun, tinitignan ko na anong kakainin sa mga buntis. Tapos yung tawag nito, yung alak at sigarilyo, bad po talaga yan sa nagbubuntis na babae. Bawal po yan. Kasi ma-deformity or magkasakit ang bata mo. Magtuloy-tuloy mga heart attack or heart problems. So yun na talaga na ito, may prenatal check up din sa bata na kailangan mo i-check. Ang tinitignan mo lang parang yung love life, ang sex at love life, family, parang sa ibabaw lang ng dagat. Pero yung love life talaga at family at relationship, napakalalim siya. Kasing lalim siya ng Pacific Ocean, 10,000 meters, 30,000 feet. Ganon kalalim ang pag-ibig. Ang family life. Ang sex sa taas lang yun, excitement lang yun, parang introduction lang. Pero yung responsibility, napakalalim ang gagawin mo. O diba, parang sa bahay ba, maganda sa harap, sa labas, pero yung pagtrabaho ng bahay na yan, bago siya nagumanda ang bahay, matinding trabaho yan. Ganon din yan. Oo, kung gusto mo lang sa labas lang, di maganda ang loob. Ganun lang din na malakas talaga ang foundation. Ay di naman huli ang lahat. Importante lang talaga na nagbabago ang tao. Preparation, wala namang perfect na tao. Importante lang dito is umami na
maging totoo, be truthful ba, di ba? Tigil lang ano ang kaingayan, no? Ganun din dapat. Alam nilang hindi ako nagagalit pero alam ko paano i-disiplina yon. Oh, yun. Kahit bata doon sa simbahan, kahit hindi ko bata, naturuan ko rin na maging respeto. Oh, maganda na lalo na kung may sariling anak ka o tayo, ikaw sa future. Maganda yun na mabait, ikaw na magulang, ikaw ang tagaturo ng anak mo. At ikaw asawa, na lalaki, ikaw tagaturo ng asawa at anak mo. Being as a good example. Kung lalaki nagbibisyo doon, naglalaro, nagsusugal doon, hindi niya inuuna yung pamilya niya, hindi niya sinuseryoso ang school niya at pinabayaan yung kalusugan niya or work niya, paano mo masustinsahan ang pamilya mo? Sampo nagmamanok doon, nagbibinggo doon, di ba? Isabong o nagsasabong, paano mo? Sayang na, instead na isugal mo, ibigay mo na lang sa anak, asawa mo. I-provide. Yun ang tama talaga, right check. Diba? Right mid ba? Yun ang tama talagang gagawin. Oo. Kung magluluto rin ako, isa-dalawa lang. Ang sahod, ibabudget din. Tuturuan ko rin sa asawa at alalayan. Oo, yun talaga ang tama. Ang wrong, pabayaan mo lang babae. Oo, yun. Ano-ano lang mga kinakain din pag magkasakit. Nagbabalik naman. Okay, like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po.